Nadidelay man ang sweldo, walang naririnig na reklamo mula sa kasambahay na si Ami. Pero isang insidente ang nagpabago nito. Sa mga kasambahay, uso ang tinatawag na all-around sa mga gawaing bahay. Pero patong-patong man ang responsibilidad ng mga kasambahay, abay mayroon ding limitasyon ang pagsisilbi nila sa kanilang amo mismo. Mula sa kanilang probinsya, lumuwas ang itatago natin sa pangalang Ami, papuntang Cavite. Para umano sumukal ng trabahong aahon sa paghihirap ng kanyang pamilya. Hindi naging madali ang paghahanap niya ng mapapasukan, kung kaya't tinanggap niya ang alok na magtrabaho bilang kasambahay. Mabait naman po sila sa akin. Hindi naman po ako nila sinasaktan, pinapakitaan ng sama ng loob. Bukod sa lola ng kanyang alaga, ang among lalaki ang naging kasama niya sa bahay. Sa ibang bansa kasi nagbabanat ng buto ang amo niyang babae. Maayos daw nung una ang kanyang naging pinangangamuhan. Paggabi po, kasama ko po yung lola ng alaga ko kasi po yung lalaki po. Yung amo kong lalaki, may pasok po siya. Panggabi po siya sa call center. Pumapalya raw minsan ang pasweldo, pero nagkikibit balika lang siya dahil mabuti raw makitungo ang kanyang amo. Ang bait-bait ko naman po sa kanila. Hindi naman po ako gumagawa ng kalokohan. Tsaka tanggap ko po kahit di po sinasawaran ng maayos. Ang ganda pa rin ang patungo ko sa kanila. Nagtatrabaho pa rin po ako ng maayos. Pero isang tawag ng natanggap ng sumbukan ng bayan mula kay Ami. Sa kanyang reklamo, sinalbahe umano siya ng kanyang among lalaki. Kasi po yung hinihintay ko lang po na uuwi yung lola ng alaga ko. Eh, sabi kasi po sa text na uuwi po siya, hindi ko daw po isasarado bintana. Hindi ko po nasarado pati yung pintuan. Tapos hindi po siya nag-text na hindi siya uuwi. Tapos nagulat na lang po ako na yung kasama na namin yung lalaki, yung amo ko. Tapos nagulat na lang po ako na bigla sumakit sa ano ko. Tapos nung naimulat ko mata ko, nakita ko po siya nakapatong. Naku kuya, wag po! Sa detalyeng ibinigay ng nagrereklamo sa sumbungan ng bayan, wala pa umanong 10 oras ang nakaraan mula nang siya ay halayin ng kanyang amo. Kaya agad tinunto ng investigador ang kinaroroonan ng umano'y biktima para iulat ang pangyayari sa tanggapan ng pulisya. Sa ganitong pagkakataon, maaari raw dakpin ng walang bitbit na mandamento de aresto ang itinuturong sangkot sa kaso ng pangahalay. Wala pa po siyang 36 hours na time na mag-report po ng tao. Sumasundan kasi sa kasi tatagaat po. So, apan na magreklamo, yan pagkatapos mailang detalya sa kanya reklamo, diretso na sa operation. Bumuo ng arresting team ang mga otoridad. Layo nilang matakip ang itinuturong sospek na amo ng kasambahay na si Ami. Mabilis na kumilos sa mga operatiba para hanapin ang itinuturong nanalbahe sa biktima. Agad namang nadatna ng mga pulis ang 25 taong gulang na sospek. Kami po ay mga pulis na may kapitan po. Pwede ko kayo sunod sa amin sa interior ng puso. O, suspect. Sunod na. Ate, dala mo siya ng damit. Eh, karapatan kami kumuha ng sarili ng abogado, linuha. Anong mo tayo? Ilan yung sarili. Dahil maselan po ang kasong ito, sadya naming itinago maging ang pagkakakilanlan ng inaresto. Bakas ang pagkagulat sa tila bagong gising pang amo ni Ami. Naging madamdami naman si Ami nang makita ang pag-aresto sa inireklamo niyang amo. Siya yun, te. So, mapapala talaga yung sabihin ko pa lang. Dito, andito nga pala. Ikinagulat ng lahat ang ginawang pag-amin ng sospek sa harap ng mga otoridad. Hindi mo naman dinidinay.
Nagsisi na nga ako. Hindi nga ako makatulog. Nantay ko nga siya umuwi kasi ako sa sabi na sabi sa kanya. Yung dispenser, hindi ko naman sinasadya. Ano siya ang pag-asawa ko. Para sa seguridad na rin ng biktima, hindi pinahintulutan ng mga operatiba na kausapin siya ng kanyang among sospek. Sa isiniwalat ng sospek, naging malinaw na sa mga operatiba ang sumbong ni Ami laban sa kanyang amo. Nakababahala raw ang tila tumataas ng bilang ng mga kasong panggagahasa ayon sa talaan ng Social Welfare Department ng General Mariano Alvarez sa Cavite. Oo, very alarming ang situation namin ngayon kasi last year, 8 lang yung aming rape cases. Pero ngayon ay umakyat ng 15, so almost double nung last year. Makalipas ang isang linggo, nakarating sa kaalaman namin na iniurong ni Ami ang kaso laban sa kanyang amo. Matapos umano makipag-areglo, umuwi na di umano ng probinsya si Ami. Ito lang daw ang tanging paraan para makalimutan niyang tuluyan ang mapait na karanasan. Marami man daw ang nabibiktima ng panggagahasa, pangahalay o pangmumolestya sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Tila ilang balakit naman sa pagsulong ng mga kaso ang kawalan ng interes o pag-urong ng mga mismong biktima. May mga dahilan sila kung bakit inuurong nila ang kaso. Maaaring nagkaroon sila ng pag-uusap, maaari naman yung ayaw niya i-portion demand dahil nahihiya na siya agad sa korte. Opo, nagiging balakid kasi humihina rin yung ebidensya, kumbaga, kasi hanapin pa rin naman sila sa korte pagdating ng panahon. Aalamin pa rin kung sino talaga yung biktima. Sa ngayon, hindi nila makita yung epekto sa biktima, pero later on, magmamanifest yun. Lalo na yung mga nasisettle amicably, hindi na push through yung treatment sa kanila. Yun ang mahirap doon. Sa mga kaso ng pang-aabuso o pananamantala, ang kooperasyon ng mga biktima ang pinakamahalaga para makamit ang katarungan. Pero ano man ang magiging desisyon nila sa isinampang reklamo, igagalang niya ng gobyerno. Susunod, mag-asawa sumugal daw sa dalawang bawal. Taas? FBI! Labas!